Anyway, hiniblad ako ng ballpen. Wala. This is my second ballpen para mapag-start na. So, summary ng trade ko ngayon. Parang, this is my third day na mag-trade. Paper trade. First day, parang, inalam ko lang muna yung paano mag-position ng long or ganun. Paano mag-buy or sell. And second day, nag-try lang ako ng, nag-discover lang din ako ng pag-position ng buy and sell kasama nung price action or ng strategies. And ngayon, third day, talagang nag-try na akong mag-trade based doon sa dalawang experiment ko. Mag-position and mag-position ng trade base sa market price action and strategies. So this is my summary. For total of 44 trades, ang 20 doon, 20 is win and 24 ay lose. So lamang ng 4 yung lose, pero ang starting balance ko is 99664.15. Ang final balance ko is 100,024.30. So ang difference niya is 360.15. Highest win ko sa mga trade ko is $111, $140.8 and $99. Ang highest loss ko naman is $107, $47 and $41. So ayun lang. So realization ko, wala nung una, sobrang random ko pa mag-place ng trade. Talagang sinulit ko yung pagkakataon na hanggat pwede akong pumindot ng buy or sell, magbabay ako, magsasell ako. Parang umabot ng 30 trades. Ayun yung first 30 trades ko. Ayun yung nagpe-place ako ng buy and sell ng walang kabuluhan. Then talagang mag-buy lang ako kasi magbabay ako kasi pababa yung market. Hindi pala. Magbabay ako. Tama. Ganyan. It's either magbabay ako pababa market or pataas yung market. Then na-discover ko din yung sudden spike. Sobrang random ni Bitcoin na tataas bigla yung price niya out of nowhere. It's either 2 or 3 candle. Sobrang taas ng spike. Tapos take advantage ko yun by maglalagay ng position opposite direction. So dun din ako kumita halos malaki-laki din. And realization, madali yung kita kapag madali yung kapital, pero maliit yung kita kapag maliit yung kapital. Pero at the same time, maliit din yung matatalo mo kapag maliit yung kapital, yung position mo. So Bitcoin, most minimum trade ko is $30 to $40. Ayun yung magiging position ng stop loss ko kung sakali man matalo ako. Pero kung tutuusin, $40, $30 is sobrang laki niya.
So, itatry ko i-minimize yun by trading in Solana. So, sa Solana is point dollars lang yung pinag-uusapan. $0.00 lang yung pinag-uusapan. So, ang minimum price ng stop loss ko is it's either $0.3. Actually, hindi ko alam. Pero, ayun. Something ganun. Maliit yung kita. Pero, maliit din yung talo kapag natalo. So, ano yung advantage? Actually, ano yung advantage yun? Mas natutuwa akong maglaro ngayon as of now sa Bitcoin kasi dun ko talaga nakikita yung laki kapag nanalo ko. At the same time, kapag natalo ko, malaki din. Pero mas namumulat ako, mas nagagamay ko yung flow ng pera. And mas namomotivate ako dun sa result na nakukuha ko. Ang tendency nun is parang mas naging aware ako sa pag-position ko sa market. So, ayun. Dahil ang gusto ng utak ko, gusto ko din halos is makakita ng difference talaga per result, per trade. So, ang binabala ko ngayon, which is, pwede kong i-take advantage yung paper trading since yung paper trading is balance niya is $100K. So, since ayun, once na nagamay ko na siya, siguro i-google ko to na times 2 or times 0.5. Once na times 0.5 ko yun, magta-try ako mag-apply sa mga prop firm. Ayun naman yung next step ko. Prop firm para hindi ako mismo yung maglalabas ng pera na malaki para pang trade ko. So, doon marirealize ko na iba yung trading ng paper trading sa trading ng sariling pera, and naglalaro siya sa psychology mo. So, as of now, masasabi kong third day nagagamay ko kasi sobrang nagsisink in na sa akin yung 2 to 3 months kong panonood ng YouTube. Halos most of them naman halos walang ginawa, pero walang naturong, pero siguro indirectly nagsisink in sa akin yung mga correction na lesson dun sa napanood ko, kaya madali ko na lang nare-realize ngayon. So sa third day, 4 loss ang lamang sa atin, pero nakakuha ko ng $360 in profit. So I feel good. Sobrang feel ko unstoppable ko. So, ayun lang. Ayun. So, na-realize ko din kanina, actually, na ang kailangan mo lang sa trading is base sa strategy ko. Kailangan mo lang is malaman yung support and resistance, then price action. Yun lang yung focus ko so far. Yun na. Well, and try ko mag-stick doon hanggat sa kaya ko. 10 minutes. Okay, sige. Tapusin ko na yung 10 minutes. Ano pa ba yung gusto kong sabihin? So, actually, 15 minutes. Nahirapan ako nung una maglaro ng reversal. Pero, this day, medyo nag-gets ko na siya.